Hello, my beautiful souls. Welcome po sa ating tarot reading session. So, keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift ng energies or magkabaligtad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. Wow. So we have here the Eight of Wands and the Two of Cups. Wow. So rushing in, may paparating na mabilis na energy dito. Might be your soulmate or a partner na maring hinihintay mo. Ayan, if you're waiting for new love, eto na, medyo mabilis na yung mga pangyayari dito. Wow, oh my God. And the Three of Cups. So, ito ay kung may hinihintay kang tao, Diyos ko, from the past or kung gusto mo ng itong taong ito ay maaaring pwede naman kasing hindi siya naging ex pero from the past na siya, ibig sabihin kilala mo na. So gusto nitong taong 'to magkita kayo, makipag-usap sa'yo, with reconciliation 'to, eh. So parang it's a reunion, reconciliation or muling pagkikita, muling pagtatagpo ng inyong landas. So, Eight of Swords, so medyo matagal kayong walang communication nitong taong 'to. Puwede mo naging ex or puwedeng hindi, 'tong taong ito, 'yan. We have here the Four of Swords, Death card, Queen of Wands, and the Page of Cups. So, matagal siya nag-me time or inuna muna niya yung sarili niya. So, we have here, Scorpio energy. Meron tayong Queen of Wands and the Page of Cups. So, talaga nag-focus muna siya sa goals niya, nag-heal sa mga broken heart or broken wound na or mga hindi magandang nangyari in the past. So, hinil niya muna. Kumbaga, nag-undergo muna siya ng healing process at nagnilay-nilay na rin as well. Kasi matagal siyang parang nakulong sa isang sitwasyon or desisyon sa buhay niya na pinagsisihan niya. So, yung bottom card, Ace of Swords. So, it's a new start of conversation nga with this person. Maring unexpected message na hindi mo inaasahan. So, tingnan natin. Signs and symbol cards. We have here the diamond. So, maring nakita niya na kung ano ba talaga yung connection nyo or kung ano yung halaga mo sa buhay niya nung nagkaroon kayo ng separation, no contact situation. Ayan, no expect communication, telephone call from this person. Tatawag siya anytime soon. So, we have here waterfalls, the mask. So, matagal siya nagtago sa likod ng maskarang ito. Pero this mask will fall out soon. So, i-spill niya na yung beans or itong mga gusto niyang sabihin sa'yo, sasabihin na niya. So, parang nagkaroon ng third party dito with a snake card and tide. So, maaaring na-tied siya sa isang maling relasyon in the past na naging dahilan kung bakit para siyang yung energy niya is very drained, pagod na pagod, stress na stress, ang laki ng eye bags, mga gano'n. So, hindi siya naging masaya sa relasyon na yon. And yung bottom card, binocular. So, kung long distance kayo nitong taong 'to, this person is watching you, keeping an eye on you, nag-iimbestiga siya sa'yo sa mga ginagawa mo, curious siya kung kumusta ka na ngayon. So, tingnan natin, so anong message ng Archangel. So, gusto niya malaman kumusta ka na ngayon. Oops. So, kuha lang ako ng isang card dito. So, we have here, wow, Take Back Your Power by Archangel Raziel. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. Wow, napakaganda ng message na yan. So, tingnan naman natin. Tingnan natin sa tarot messages cards natin. My intuition choose you. You're my rest and my healer. So ngayon na unawaan niya na siguro or yung intuition niya ay talagang ikaw yung hinahanap. Yung soul niya, ikaw ang hinahanap. So physically absent siya pero yung ano nyo, yung vibes nyo is talagang nararamdaman niyo pa rin yung isa't isa. Yung presensya ng isa't isa kahit na magkahiwalay kayo, may pinili siyang iba, na-realize niya, ayun o, caught in the middle. May pinili nga siyang iba noon kasi parang long distance situation kayo. So, you're my rest and my healer. Ito na-realize niya dito. Kasi sa'yo,
niya naramdaman yung parang ikaw yung pahinga niya sa nakakapagod na mundo, ikaw yung nakakapagpagaan sa kanya sa kapag may mabigat siyang problema, magaan lang yung pakiramdam niya kapag kasama ka niya. So, tingnan natin, feeling left out in the cold, so may nang-ghost dito, yan. Pero nasaktan siya ng sobra sa mga nagawa niya at I have multiple opportunities. Can we talk? So talaga makikipag-usap na siya sa'yo ngayon, can't let you go. So yung bottom card natin being defensive. So naging defensive siya sa mga naging problem or ito dahil maaring sa mga issues dati na parang ayaw niyang tanggapin or hindi niya matanggap sa sarili niya na nagawa niya yun. So, tingnan natin dito more messages. Oops. Sometimes I stay awake thinking about you. So, maaring hindi lang ito sometimes. No? So, this person is heavily thinking of you, especially at night. You and I were too young. So, yung mga siguro bata pa kayo nung nagkakilala kayo nitong taong ito, may pagka-immature pa siya nung mga panahong yon. You don't know how hard it was to let you go. So, sinabi niya, hindi daw madali para sa kanya. Nabitawan ka noon. You were the best thing in my life. Isa ito sa mga na-realize niya ngayon. I'm grateful for the spiritual lesson kasi nga yun para kayong connected kayo spiritually nitong taong to. And you came closer than anyone. I wish things could be different and I wonder if you are happy without me. So nag-ano na siya, nag-iisip na siya kung kumusta ka, masaya ka ba ngayon kahit wala siya sa'yo or wala siya sa tabi mo. So, pero ngayon, this person is planning to see you na or to have this conversation soon. So, talagang tatawag na ito. So, we both know I'm not the one for you. So, maaaring ito inisip niya dati na siguro hindi kayo meant to be, kaya kayo nagkahiwalay. Magkakaroon kasi ng physical distance. Ayun. So, tingnan natin. Maaari kasi may nag-abroad or may na-destino sa ibang lugar or nagtrabaho sa ibang lugar na malayo. May kinuhang opportunity doon na medyo malayo yung area. Kaya nagkahiwalay kayo physically and then may nakilala siya doon na new person or may nakilala siyang malapit lang na naging interesado siya pero hindi naman siya naging masaya. So, ay ito yung mga tanong X and Y. Yung mga X and Y na yan, no? Mga initials natin. So, meron tayong R, S, W, E, M, G, and the Q. So, tingnan natin sa blue card natin dito. We have here. So, ayun, guilty siya sa mga nangyari. So, reminiscing, namimiss ka nitong taong ito. And there's a lot of confessions na mangyayari once na magkausap kayo nitong taong ito. Marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong i-confess. Ayan, and nasan na yun? Tingnan natin sa ating general signs and the messages. Hindi ko pa pala nailabas. So we have here a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and a private person. So meron din tayong Scorpio, shy at first. So keywords na lang po ito. Ayan, long distance nga. Ayan, so for some of you, it's a long distance situation. Hindi niya kayang i-handle yon. May nakita silang malapit na convenient, kaya yun ang kanilang pinili. Pero di sila naging masaya, kaya ganun ang naging issue niya dito. Parang na-burn out siya or napagod siya ng sobra kasi nag-exert siya ng a lot of effort pero hindi naman natugunan yung expectations niya. So we have here selfie-holic. Ayan may other country. Full of charisma, Gemini and Aquarius, fantastic friend, kind-hearted, April. So, nagkaroon siya ng karmic relationship, funny and vulnerable, eye contact, divine feminine. Kasi yung mga panahon yun na-confuse siya Kaya yun na lang ang pinili niya kasi yun ang malapit at convenient para sa kanya. We have your food lover, crazy for you, July, and the last card natin is Virgo. So, yun ang ating reading, my beautiful souls. So, thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.